dito sa kaliwa po ninyo. May mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. So, muna daw sa Israel. Ito Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulo ay kapahamakan. Okay, so maliwanag po dito na sinasabi po ni Pedro na kung saan mayroon talagang manlilinlang na mga guro o mga false prophet or teacher. So, pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya di magtatagal at sila'y mapapahamak. Ang katotohanan ay manalapastangan sa kanilang kasakiman, hilinlagin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na kathang isip lamang, matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pag-uuksa sa kanila ay hindi natutulog. Ang inyong ama, sino po ang kanilang ama? Yung mga sons of deception, ang kanilang ama ay ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. So, si Satan po ang sinasabi po dyan hindi siya pumain sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Kunin nyo, nasa malaking letra po yung anak. Ibig sabihin po niyan, siya po ang anak ng Diyos. Ang ipinapayag naman namin sa inyo, ang Diyos ay liwanag at walang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo may pakikisa sa Kanya, ngunit may ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Sabi na naman niya rito, kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nalilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Isang maligning na liwanag, ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupay balot ng dilim. Amen. Dito po ng habag ng Diyos sa atin. Ako'y nakikiusap sa inyo na i-alin ninyo ang inyong buhay, ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Yung mga naliwanagan na, ito po, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang manuwa ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Meron blessings po yan. Pero sabi ko hindi lahat puro pinansyal. Yung health na lang po natin mga kapatid. Amen? Tayo po ay yung malayo sa yung manlulubang masakit at karamdaman.